So magandang umaga mga kaibigan, no? Dito sa Ilocos, napakabangis ng bagyong dumaan. Lalo na nung bagyong Pipito. So ako na lang mag-isang natira sa sa bunkhouse. At yung mga katropa ko nagsipag-uwian na. Kasi nung last week, pinauwi talaga sila ng mga company. Tawangang siyempre, yung mga kabahayan po nila is lubog sa baha at nagkakaroon din ng kasiraan lahat ng mga pananim, lahat ng mga bahay na tinamaan ng bagyo. So, landslide po yun. So, pag-usapan po natin mga kaibigan ngayon, yung labor at skilled. So ito po yun mga kaibigan yan. Yan. Sa labor mga kaibigan, napapansin natin ngayon medyo may bababa, may matataas namang offer. So nilalahat ko na po ito mga kaibigan para sa kaalaman din po ng mga company o sa mga residential lang na nagpapagawa. So dapat yung labor po natin is nagre-range po siya ng 500 to 550. So depende po ito sa layo at nagbibigay rin ng pakain sa trabahador. So niyon. At sa skilled naman, so 700, 750 to 800. Pero itong tatlong presyo ng pasahod sa skilled, so nagbabase rin po ito kung saan siya specific na trabaho. So ito, pintor. Sa pintor kasi mga kaibigan, maraming pintor na nagmamagaling-galingan, kagaya ng mga porket marunong na sila magmasilya, so matatawag na silang pintor. Ang karamihan yan nagpapanggap apply ng pintor, pero nung sa on-hand na trabaho hanggang masilya lang. Kasi pinaka-importante kasi rito mga kaibigan, dito sa pintor, yung marunong talaga magtimpla ng pintura gamit yung mga acrylic o tawag na mga oil-based o water-based tinting colors. So yun. At dito naman sa balikan muna natin yung pintor. Dito mga kaibigan sa pintor. So dito po siya naka-identicate kung ano yung kagalingan sa pagpintora. So kung sa arawan mga kaibigan, kung sa pagpipintora, so pwede na sa 700, 750 to 800 mga kaibigan. So meron pang lumagpas dito kung talagang siya ay lead man sa pintura. May maraming tao na kilala na siya bilang may grupo na magaling talaga sa larangan ng pagpipintura. At ayun, marami na siyang mga accomplishment na nagagawa, gaya ng mga katibayan rin na mga ibang sasabi na yung tao na yun is magaling talaga. So pwede siya umangat dito sa 800 to 900 to 1,000 yung isang araw niya. So yung 900 to 1,000 to halos katumbas siya ng foreman. Yun. At dito naman sa tile setter mga kaibigan, dito marami naman ho tayong matatawag na mga nagpapanggap rin na mga tile setter. Meron naman talaga mga magagaling na mga tile setter. Yun yung mga veterano na, baga mga antique na mga tile setter.
Yan. Pero meron pa namang mangilan-ngilan na naglalakas loob na lang na mag tile sitter para sa ganun may improve nila yung skills nila, pero hindi po natin yan sinasabi na porket konti na lang yung kalaman niya is harangan po natin, hindi po tayo ganun. Kung kayang-kaya niya naman pong gampanan, magiging tile sitter, ito po is okay naman po yun. Basta ayusin niya lang yung hulog, yung eskwalado siya, yung reference niya sa puntos, at kung mayroong makapal na hahabulin, so palitadahan niya muna yun. I-eskwalahan niya muna, papalitadahan. Kung wala sa hulog talaga yung pader, so palitadahan niya muna, wag muna magmadali o inaapura. Kasi pag masyado makapal yung makapal yung cooler mo sa likod ng tiles natin o sa granite po natin, is napaka-delikado. Gaya ng ginawa ko sa Cebu 5 years ago, Cebu Galleria. So nagkaroon siya ng kakapalang kula yung likod ng tiles. So buti di ako tinamaan kasi nahulog, bumagsak. Kasi yung mga buildings o sa loob ng CR o sa kwarto na pinagawa namin is lahat yan ng mga tiles. Yun. At dito yung finishing carpenter po natin, mga kaibigan. So dito siya nagbabase rin sa 800 to 900 itong finishing carpenter, kasi ito yung mga gumagawa ng mga door jumb, solid wood, flush door, panel door. Yun. At meron ding finishing carpenter na rough lang siya. Formworks. Yun. Gumagamit ang mga tie rod. So sana sa lahat ng mga binanggit ko na ito mga kaibigan, ay ma-evaluate yung pasahod ng mga company natin, kasi lahat ng mga construction worker is matyagang nagtatrabaho sa init man o sa tag-ulan, mga kaibigan, para lang may taguyod namin ang aming mga pangangailangan, lalo na sa aming mga pamilya. So sa mga nakarelate ng vlog ko, nagpapasalamat din po ako sa mga nag-comment sa content ko bilang construction worker. At sana po hindi po tayo magsawang sumuporta at sumabaybay sa vlog ko. So by the way guys, dito ako ngayon sa Ilocos Norte. Wala pa kaming gawa. Yung ginagawa ko ngayon ay yung kulungan ng manok na almost 100 meters na bumagsak kasi sa lakas ng hangin. So yun muna yung ginagawa ko ngayon at yung project po natin ngayon. So hindi pa tayo makapag-penetrate gawa ng wala pa tayong tao na bumabalik. Yan pa man, kahit pa paano may nagagawa po tayo. At maraming salamat po mga kaibigan, at maraming salamat din sa pagsuporta. God bless.